Paano kastiguhin ang isang narcissistic partner kung kayo ay nagsasama pa o namumuhay sa iisang bubong? Marami sa inyo ang hindi pa nakakaalis sa kanilang narcissistic partner dahil sa napakaraming dahilan kagaya ng anak, negosyo, trabaho, bahay, no? Ayaw umalis sa bahay ninyo, ah, pamilya, pinakikiusapan kayo ng inyong mga in-laws, mga kamag-anak nyo, nakikiusap na kayo'y huwag maghiwalay, huwag mong iwanan, at kung ano-ano pang napakaraming dahilan na nagiging mga rason kung bakit kayo'y nandyan pa. Pero ito dapat ay pansamantala lamang. Kasi itong mga narcissistic partners nyo na ito ay talagang parurusahan kayo ng mga yan. Magbibigay yan ng problema araw-araw, chaotic life, no? Kasi nasa narcissistic abuse relationship kayo. Okay, so ito yung mga pwede ninyong gawin. Ito yung mga tips ko. Una, huwag nyo silang bigyan ng atensyon. Why? Kasi sila, kapag inyong pinansin, nakipag-usap, ipinaliwanag nyo na ipinaliwanag ang side ninyo, pag siya ay nanggagalit, ipinaliwanag ninyo yung side ninyo, kayo ay naging mapagpaliwanag, yun ang gustong-gusto niya. Tapos, magkakagulo na kayo. Yun kasi ang goal niya magkagulo kayo. So, pag nagkagulo na kayo, yun ang gustong-gusto niya. Doon na feed yung kanyang ego, doon na giging narcissistic ang kanyang pagkatao. Gusto niya na yung pagiging narcissist niya ay talagang namumukadkad sa inyong relationship sa pamamagitan ng gulo. Gusto niya lagi may digmaan sa loob ng bahay kapag ka siya ay naboboard. Lalo na kung hindi mo siya pinapansin, talagang popwersahin ganyan. Ang tawag nga dyan sa ginagawa niya is reactive abuse. Itong reactive abuse na to, ito yung ikaw ay kanyang gagalitin, tapos magwawala ka, syempre, kasi ginalit ka Tapos pagka narinig ng mga kapitbahay yung pagwawala mo, sasabihin niya sa mga kapitbahay, tingnan nyo, napakawalang hiya talaga ng asawa ko. Ang gulo, sinisira yung mga gamit o binasag yung bintana. Pero hindi alam ng kapitbahay ninyo na kaya ka nagkaganon ay dahil sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo silang bibigyan o siya bibigyan ng atensyon. Isang tanong, isang sagot. No? O kaya very limited lang yung sagot ninyo at huwag kayong papatol do sa drama. Kasi gagalitin at gagalitin kayo niya Maraming ganyan. Alam ko marami kayo nasasaksihan ganyan at marahil na experience nyo yan. Gagalitin kayo tapos pag nagwala kayo, sasabihin sa mga tao na kayo ang siraulo. 'Di ba? So yan ang nangyayari. Another one. Huwag manghingi ng kahit ano. Kapag mayaman, ito ang problema. Kapag mayaman ang narcissist, riregaluhan ka ng luxury items, riregaluhan ka ng mga luxury bags, ng mga alahas, 'di ba? So sinong hindi mapapaimik niyan, no? Sinong hindi mapapa-kwento niyan, no? Di syempre binigyan ka ng hikaw o kaya ng kwintas worth let's say 1,000,000. Eh di syempre kakausapin mo 'yon, 'di ba? Huwag kayong magpapabitag sa ganon, no? Kung talagang ibinigay sa inyo, no, iniabot, ay ibalik ninyo, no? Ngayon, kung kayo pinariringgan, huwag niyong patulan. O, gusto mo ba ng ganito? Gusto mo bili kita ng BMW na SUV? No, yung mga ganon. Kaya bili kita ng Tesla, 'di ba? Gusto mo ba 'yon? No? Electric car? Mga ganon. Siyempre, ikaw mapapaisip ka. Ngayon, kung mahirap naman, iba naman yung offer. Gusto mo ba ng bagong motor? O bagong e-bike? O gusto mo bili kita ng bisikleta para pagpasok mo sa trabaho, nakabisikleta ka? Ganun tayo tayo mga mahihirap. No? So, simple lang yung kaligayahan natin. So, pag tayo ay napangakuan o nabigyan ng ganong mga simpleng mga bagay, ay tayo ay kumakagat na. Napapakis pa nga tayo. Ang bait-bait mo naman. Nako, huwag kayong magpapadala sa ganon. Mayaman man o mahirap kayo, huwag kayong magpapadala sa ganon. No? So, yon. So, depende kung mayaman o mahirap ang ibibigay sa inyo. Kaya huwag kayong tatanggap ng kahit ano.
Dahil yan ay part ng tinatawag na love bombing. So ila-love bombing kayo, bibigyan kayo ng mga regalo, tapos ay gugulpihin kayo pagkatapos, o kaya mumurahin kayo pagkatapos, pagka ilang linggo, pagka ilang araw. Paikot-ikot na mangyayari yan. Para kayong tinotorture, okay? Another one, no? Huwag magsabi ng kahit ano sa kanya. So kung kayo dati nagkukwento, ngayon wag na. Kung kayo ay nag-share ng inyong problema sa opisina o problema sa business, wag na. Bakit? Kasi itong mga ikukwento nyo sa kanya, gagamitin niya ito against you. No? So wag na. Another one, magkameron kayo ng emotional distance or emotional distancing. Anong ibig sabihin nito? Wag na kayo mag-share ng inyong nararamdaman. Kung kayo nalulungkot o masaya, wag na kayo mag-share ng ganon. Kung kayo ay sabihin na natin na may feelings pa sa kanya, mahal nyo siya, hindi natin maiwasan yon, eh wag nyo nang sabihin. Lalo na lalaki yung ulo nun. Lalo lang yun magwawalang hiya. Okay. Another one, psychological distancing. So pag sinabi natin psychological distancing, ito yung wag ka na munang makialam o wala ka nang pakialam sa kanya. Kung siya ba ay kumain na, kung nasaan siya, mag-focus kayo sa sarili nyo. Huwag kayong isip ng isip yung nagiging paranoid kayo, baka ng bababae, baka ng lalaki, yung bahala na siya sa buhay niya dahil siya ay narcissist. No? Mag-focus kayo sa sarili nyo. That is what we mean by psychological distancing. Huwag kayo mag-isip ng mag-isip tungkol sa kanya, sa sarili nyo. Self-care, okay. Mental health, peace of mind, okay. Another one, physical distancing. Kung maaari, huwag na kayo makipag-sex. Kung maaari, wag na kayo makipaglambingan, wag na kayo magpahipo. Okay? Kung lalaki kayo, wag nyo nang galawin, pero mahirap 'yan, baka mag-nighties, tapos kembutan ka, sayawan ka, gilingan ka. I'll never gonna dance again. Guilty feeling, patay ka. Kaya wag koya. Okay? So physical distancing, that's what we mean by that. May pagka kayo nagtabi sa sopa, medyo lumayo ka, physical distancing nga eh, 'di ba? So, ganoon. Meron ako ditong follower kung saan umuuwi yung asawa niyang babae. Merong kabit yung asawa niyang babae, nakatira doon sa apartment ng lalaki. Nagsasama na sila, umuuwi, tapos, yun, ano tawag dito, ninanark siya. Tawag ko doon, ninanark. No? Pag uwi niya doon, igagaslight siya, sasabihin ni, kaya ako nanlalaki dahil sa'yo. Ngayon, mahal ko na yung lalaki, seryoso na ako sa kanya, so wala na tayo. Tapos ang gagawin ay gigilingan daw siya o kaya ay aakitin siya. So ang mangyayari ngayon, magse-sex sila. So every time na pumupunta siya doon, nagse-sex sila noong kanyang wife na nangaliwa o sumama na sa ibang lalaki. 'Di ba ang sakit noon? Kaya nga sabi ko sa kanya, huwag ka nang makipag-sex, physical distancing. Ikaw ay kanyang aabusuhin from time to time. Sabi ko ngayon, okay ito. Pero pag nagtagal, nako, maaapektuhan ang isip mo. Biro mo, umuuwi doon na nauwi sa ibang lalaki. 'Di ba? Yun. Another one, cut off lahat ng contacts. No? So kung kayo ay nagsasama pa sa isang bahay o mag-asawa pa kayo, o kaya nasa ibang bansa siya, huwag niyo na munang kausapin. Cut all communication kung maaari. Kung hindi nyo naman makatang communication kasi nga magkasama pa kayo sa isang bahay, doon pa umuwi, yun yung problema natin. Pero ito, kung nasa abroad, pwede na yon. Cut nyo yung communication. O LDR kayo, cut nyo na yung communication. Lahat ng communication. Okay? Okay. Yun. Hanggat maaari, cut nyo yung communication. Another one, umpisahan mo na makipagkita at makisalamuha sa iyong pamilya at kaibigan. Dahil ayaw ng narcissist nang nakikisama ka sa pamilya mo at mga kaibigan. Dahil gusto niya ikaw ay isolated, nakahiwalay ka, para wala kang mapagshare ng problema, para hindi mo siya maisumbong kung ikaw ay sinasaktan niya o inaabuso niya. Kumbaga wala kang tinatawag na support, emotional support o yung tinatawag na support system. Ayaw niya ng ganun. Ngayon, simulan nyo na uling makipag-socialize, makihalubilo sa mga kaibigan at pamilya nyo nang lumakas ang tinatawag nating family support or yung tinatawag na support system o yung environment nyo when it comes to mga tao. Okay? Yung community. Kailangan makisama ka ulit. Kailangan makihalubilo ka ulit. It is also good sa ating mga mental health. Okay? Lalo na kung kayo ay nag-underwent or nag-undergone ng abuse ng isang narc. Okay? Another one, last but not the least.
pinaka-importante, self-care. Huwag kayong magpapabaya sa sarili nyo, lalo na at kayo ay abused o kayo ay may trauma, no? Halimbawa, may trauma kayo, winalanghiya kayo ng narcissist nyong asawa o ng narcissist nyong partner. Self-care, maligo kayo, magpasalon kayo, magpamasahe kayo sa vibes, mag-mall kayo, no? I-treat nyo yung sarili nyo sa mga restaurant, sa mga mamahaling restaurant kung may pera, o kaya ay kung sakto lang naman ang pera, sa mga karinderya, masasarap na ulam. What I mean is, yung inyong pagmamahal sa sarili dapat nandoon. Bumili ka ng mga magagandang damit. Kung babae ka, bumili ka ng mga ah, tawag dito, yung mga damit na magmumukha kang gorgeous, magmumukha kang hot, mga ganon. Okay, so huwag papabayaan ang sarili. Huwag mong papabayaan mamatay ang kuko mo. Punta ka sa sa mga, yung ano ba tawag doon, yung mga nail care center ba yan? Yung mga ganon, yung mga nail sand, yung mga nasa mall, dami naman doon eh. Huwag yung pagdamutan ng sarili nyo, okay? Laging mahalin ang sarili. And ito, isa pa, no? Kakambal to ng self-care, self-improvement. Kung ikaw ay merong career, galingan mo. Kung kailangan mo mag-masters, mag-master ka. Kung kailangan mo mag-doctorate, mag-doctorate ka. Kung kailangan mo ng ibang pag-aaral o mag-aral ka para ma-improve ang iyong sarili, ang iyong career, gawin mo. Culinary, whatever, mag-aral ka na mag-aral hanggang ma-improve ang iyong sarili. Kung may business ka, galingan mo sa business. Kung may trabaho ka, aim for higher position. Mga ganon. Para ma-enrich mo yung sarili mo. Kasi pag ina-abuse ka, nagiging kang tangahin, nagiging kang ulaga. So, ang nangyayari ngayon, since ikaw ay ginagaslight, sinasabihan ka, walang mangyayari sa buhay mo, ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Wag. I-counteract mo yon, and that is self-care and self-improvement. Medyo mahaba na yung vlog. So, next time, no, i-discuss pa natin yung mga ibang related topics tungkol dito sa narcissism dahil talagang marami ang interested dito. So, bye for now. Matagal na. Bye for now. See you in my next content.